Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa
Pagkat si Yahweh ay tapat, lahat ng may buhay sumigaw na, O Yahweh! Lahat ng niligtas, magpuri sa Kanya. Pag-ibig ay wagas, hindi kumukupas. Purihin si Yahweh, magpakailan pa man. Oh, hallelujah! Itaas ang kamay, oh, hallelujah! Awitan siya, oh, hallelujah! Magwalatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Oh, hallelujah! Itaas ang kamay, oh, hallelujah! Awitan siya, oh, hallelujah! Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Oh, hallelujah! Itaas ang kamay, oh, hallelujah! Awitan siya, oh, hallelujah! Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Kamusta na kayo? Ayan. Kayo po, mga kapatid, sa kanilang mga tahanan, kamusta na po kayong lahat? Kamusta ang inyong, kahapon yung iba kasi nagkaroon ng mga, post-Valentine na fellowship. Saya-saya nila, oo. Ang kahapon lang naman East at saka Makati, di ba? Sa Pilgrims, oo. Sa Pilgrims may gitsandaan. Oo, ang dami kahapon. Kasi nandun din yung mga taga-Mauban. Oo, tsaka yung mga managers nila ng Prime Power nandun din. Tapos kumpleto, kumpleto ang Los Baños, San Pablo. Andun lahat sila. Andun din sila Sister Mila, si Seron. Oo, ang Bawa. No? Kaya kumpleto kahapon. Ang dami nila. Sa East at Makati, ang saya-saya daw. So, mukhang maganda yung mga nangyari kahapon sa mga fellowship. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa magandang simula ng linggo na ito. Kayo po, Lord, ang nangunguna sa amin palagi. Kayo po, Lord, ang nagkakalinga sa amin palagi. Salamat sa malakas na pangangatawan, Lord, sa maagang paggising, magandang araw. Salamat sa magandang panahon. Maraming salamat din po, Lord, sa kagalakan na dala-dala po ng presensya niyo sa buhay po namin. At Lord, sa umagang ito, muli, kayo po ang hinihintay namin na mangusap sa amin lahat, Lord. Kami pong lahat ay makikinig. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Para po sa ating memory verse of the week. Pero bago ang memory verse of the week, kanta muna tayo. Awit muna tayo. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang buhat puso ko ngayon. Puso ba? Ulit. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Bago ng lahat, ang buong katawan ko. Minsan pa, sabay tayo. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Ang pag-ibig mo, Jesus,
ay di nagbabago. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Amen. Ayan ha. Tinanggal na ni Arnold ng batas na laging 3 ang huli. Inisa na lang. Thank you, Lord. Ang awitin natin yan ay may kinalaman sa ating pag-aaral. Simula last week hanggang sa darating na mga panahon, mga kapatid. Itong Colossians 3 na to, napaka-busog na busog ka pala dito. Bago natin umpisahan, tignan muna natin ang ating memory verse of the week. Ephesians 5:2. And walk in love, as Christ also loved us, and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Sa Tagalog, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yan, nasa pag-ibig pa rin tayo, syempre, sa buwan na to. Pero sana wag lang tuwing Feb, mga kapatid. Kasi napansin ko, ang Valentine's Day, lagi nating ina-associate sa pag-ibig. Parang yung mic ko, yung iba, no? Yung isa? Ito ba yun? Na lagi nating na-associate yung Valentine's Day sa pag-ibig between mag-irog. Di ba? Sa mga nagmamahalan, ito yung time na maipamalas pa, ng mas pa, yung pagmamahal sa isa't isa. Para naman doon sa mga walang mga minamahal, parang nagiging source of bitterness nila ang Valentine's Day. Oo. Kasi walang magbibigay ng bulaklak, di ba? Walang magbibigay, walang babate, walang magde-date, di ba? Bibihira nating ma-associate o maalala o i-celebrate na tuwing Valentine's Day, alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Kasi sa pag-ibig ng Diyos, walang walang left out. Pag Valentine's Day, walang left out. Oo, ke byuda ka, ano yung NBSB, NBSB, di ba? Walang NBSB, di ba? Oo, no boyfriend since birth. Walang ganon. Tapos, sa mga may asawa naman at may mga minamahal, kay Lord, wala rin yung parang nawala na ng pag-ibig. Hindi. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, sakop lahat. Kaya pag Valentine's Day, mas maganda sigurong alalahanin ng pag-ibig ng Diyos. Kasi wala ngang left out. Tapos, walang makakatulad. Hindi kayang tumbasan ng bulaklak. Hindi kayang tumbasan ng mga regalo. Hindi rin kayang tumbasan ng salita lang na I love you yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, ako nga tuwing naaalala ko yung Passion of Christ na yung pinakahuli na Passion of Christ. Kasi masyadong graphic na yung huli, di ba, na Passion of Christ, yung kay Jim Caviezel. Alam nyo ba na si Jim Caviezel ay na-convert because of that? Oo, grabe siya pagka tinignan ninyo sa YouTube yung mga yung mga sharing niya, naiiyak siya. Sabi niya, wala pala. Alam niyo ba na nung ginawa pala yon, ang sabi sa kanya ni Mel Gibson, gusto kong i-alok sa'yo to, bagay sa'yo to. Pero kung ako talaga bilang kaibigan magsasabi sa'yo, wag mong gawin. Katapusan na ng karir mo. Kasi for some reason, pagka daw ang isang artista ay ginawa ang Jesus of Nazareth o yung tungkol kay Lord, nagiging matumal, yung after nun, nagiging matumal yung mga projects nila. Kasi parang, siguro naisip nila, lumabas na tong Jesus, hindi na to pwedeng maging kontrabida, hindi na to pwedeng maging parang may mga sex symbol, hindi na po pwedeng maging ganun siguro, no?
Kaya ang sabi niya sa kanya, huwag mong kunin. Katapusan na ng karir mo. Pero alam mo, sabi niya, after niyong gawin, aanhin ko ang papuri ng Diyos, ay, ang papuri ng tao. Sabi niya, kung wala naman ako sa mata ng Diyos. Ang galing nga mga kapatid, nakakatuwa rin, ano. Ba't ba tayo napunta doon? Pag-ibig ng Diyos. Oo, pag-ibig ng Diyos. Parang matanda na rin ako, nagkukwento na ganun talaga pagka lagi mong kasama, makwento. Nagiging makwento ka na rin. Oo. Sana ang makuha ko kay pastor yung pagiging mabait. At saka yun. Oo. So, punta na po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Alam ko, kahapon, naging paksa din ito. Ang totoo dapat, ang aking lesson na for today is 15 to 17. Tapos nung pilit ko itong pinag-aaralan, matumal ang dating ng kahit anong paulit-ulit na, sabi ko, Lord, ba't ganun? Sabi ko, wala pa rin. Tapos, missing ako ng maagang-maaga kanina kasi kagabi, wala talaga eh. Pagka gano'n, ang ginagawa ko, tinutulog ko. Tapos mag-a-alarm ako ng maaga. Sabi ko, Lord, bukas na lang. Tapos kanina, alam nyo, mga kapatid, bumalik ako dito. Tapos nung eto ng verse na to, ayan na, wala nang tigil yung sabi ko, eto talaga. Sabi ni pastor, wala problema yun. Kasi iba naman yan. Sabi niya ganon. So, doon po pa rin tayo sa 12 to 17. 12 to 14 pala. Therefore, sabi, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another. Even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Yan, thank you, Lord. Nung nakaraan, yung ating paksa, the demand of the new life. Di ba? May bagong buhay na tayo kay Kristo, so merong requirements. Pag bago ka na, may requirements. Napag-aralan natin yon nung nakaraan. Ngayon naman, sa verse na ito naman po ang new clothing of the new life. So kung ang una ay the demand of the new life, may requirements, dito naman may damit. May damit na isusuot or ibibihis ang bagong buhay na meron tayo. Oo. May dress code, tama si Tanene. Kasi pag pumunta ka sa isang event, tapos wala ka sa dress code, ang tawag sa'yo ay OP. Diba? Out of place ka. Kasi may, halimbawa, ang theme ng event, avatar. Tapos pumunta ka ng naka-gown ka. Di ba? Parang pagtitinginan ka, sasabihin sa'yo, ano ba naman to? Ang liwa-liwanag, avatar nga eh. Ba't siya nakadamit ng formal? Oo. Same thing with the new life. Akala ko ba Kristiyano na yan? Di ba ang theme ng Kristiyano? Ayan, yung mga inisa-isa dito. Tapos, hindi ka nakasuot ng ganon. Out of place ka. Ganon din, mga kapatid. So, merong clothing, may pananamit ang bagong buhay natin. Ngayon, ang damit ba, pag tumayo ka, pinili mo siya, ikaw ang isusuot ko. Gaganon ka lang ba, tapos pupunta yung damit sa'yo? Pwede yon sa fiction. Oo. Si Iron Man nga, tatayo lang, tapos, o kaya, hindi ka naman transformer, hindi ba? na ang damit, pagka napili mo siyang isuot,
kukuhanin mo siya sa cabinet mo, tanggalin mo sa hanger, tas isusuot mo siya, sasadyain mo. Hindi siya yung gaganyan ka lang, lilipad na yung damit sa'yo. Same thing dito sa mga nabanggit po natin. Yung clothing of the new life. Ayaw niya. Mamaya bigla na lang siya. So, merong isusuot na damit ang bagong buhay na meron ka. At sino ang mga may bagong buhay? Lahat ng nakipag-ugnay kay Kristo ay may bagong buhay na. Wala na ang dati, lahat ay bago na, mga kapatid. So, kapag ang isang tao accepted Christ, automatically he has a new life. So, ang new life, dahil iyan ay bago na, meron kang huhubarin. Pag hindi mo hinubad ang dating kasuotan mo, ikaw ay aalingasaw. Mangangamoy pawis ka, mangangamoy maasim ka, hindi ba? Kaya walang tatabi sa'yo. Wala. Bawo naman ito. Di ba? Parang yung iba, pasimple lang na tapos kakausapin ka from afar. Malayo, may distansya. Bakit? Kasi nangangamoy. Ganun ang nangyayari kapag ka sinabi mong may new life ka, pero hindi mo hinubad yung dating kasuotan ng iyong buhay at hindi mo isinuot yung mga new clothing na nararapat sa bagong buhay na meron ka. So, hindi rin naman pwede na ikaw ay nagbagong buhay na, may tinanggal ka, inalis mo, hinubad mo yung dating ikaw, pero wala kang sinuot. Ikaw ay hubad. Maski ang taong hubad, walang gustong tumingin. Sabi ng iba, nasubukan ko yan. Kayo ba ay nakabiyahe na, tapos merong mga taong yung wala sa sarili, tapos nakita mong hubad, tinititigan nyo ba? Hindi ba? Para bang kahit nahubad siya, parang ikaw yung iiwas ng tingin. Kahit pa sabihin mo na tao siya na wala sa sariling kaisipan, aalis ka ng tingin eh. Ewan ko lang kung titignan yung ewan ko sa inyo kung chinecheck yung mabuti. Lahat ng parte ng katawan niya dahil nakahubad siya. Pero karamihan, mga kapatid, ng mga tao, pag nakakita ng ganon, iniiwasan din. Wala nga gustong lumapit eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung taong wala lang sa katinuan ang maglalakad ng hubot-hubad. On a regular basis. Pero lang yung sa anong tawag sa UP? Oblation. Yung kasi yan nire-reenact nila, di ba? Tumatakbo sila sa buong campus ng hubot-hubad, di ba? Pwera lang doon. Pero yung palagi ka na lang nabubuhay ka lamang ng nakahubad, walang titingin sa'yo. Pangalawa, walang magte-take sa'yo seriously. Kasi sasabihin nila, ay wala yan sa katinuan. Kasi sino ba naman ang nasa katinuan na maglalakad ng araw-araw ng hubot-hubad? Ganon din yon kapag tayong mga Kristiyano ay meron tinanggal sa atin ng Diyos, hinubaran, pero wala tayong isinuot muli. Wala tayong isinuot na bago. Nakahubad tayo. At ang mga taong hubad ay prone sa sakit. Parang hindi. Malakas nga daw ang sabi ni Minister Ali, ba't si Tarzan? Oo nga, tumanda pa nga si Tarzan eh. Nagkaanak ba yun at saka hindi ba? So, iiwasan ka. Hindi ka rin maganda sa paningin. Ganon din ang isang tao na sabi niya ay nakipag-ugnay kay Kristo at nagkaroon ng bagong buhay, pero tinanggalan na ng mga dati niya pero walang isinuot na bagong damit, bagong kasuotan. So may bagong kasuotan ang bagong buhay na meron po tayo. Ngayon, si Paul, in-exhort niya dito ang lahat ng mga tinawag ng Diyos at elected of Christ to mutual love and compassion.
Alam nyo, ang ginamit nga sa binasa na sa ibang version ng nakalagay, put on therefore bowels of mercy. Pag tinignan nyo yung bowels, hindi yung dumi. O pag sinabi mong bowels, kaibuturan, yung pinakaloob na loob. So, sa ibang version, ang sinabi rito ay tender mercies. Sa madaling maintindihan ng salita, yung tender dito yung matindi. Yun, matindi. So, hindi lamang po basta-basta mercy ang hinihingi dito, kundi tender mercies. Kasi, meron talagang mga tao na gagawaran mo ng mercy kahit na hindi ka-mercy-mercy. Meron salitang ganon. Gagawaran mo ng mercy kahit hindi ka mercy-mercy, sabi ni Arnold. So, sa mga ganong pagkakataon, you need the tender mercies. Meron kasing mga tao na sukdulan, yung para bang kung sa'yo lang, hindi mo gagawaran ng mercy eh. Kaya nga, bowels of mercies, yung pinaka-kaibuturan, yung tender nga mga kapatid, tender mercies. So, para po magawad natin ito, na tender mercies, so unang-una po ito ha, na tinawag tayo dito sa verse na to sa scripture natin ngayon. Hindi lamang po natin kailangan tanggalin dito ang galit eh, kasi hindi mo siya po pwedeng maigawad nang meron ka nun. Wala pa din, no? Meron na? Ayan, lumabas na. Sa akin hindi. Hindi pa ako nakakonek. Okay na? O yan. Welcome back. Opo. Nagkaroon lang po tayo ng interruption, mga kapatid. Okay. Ayan na. Meron na. May interruption lang po ng konti. Meron na ba, Jam? Okay, mga kapatid. Okay, bilang pagpapatuloy, doon po tayo sa elect of God. Napakaganda nito kasi elect of God. Yung nakaraang botohan, ang bumoto, tao. Pero dito, ang bumoto sa'yo, ang Diyos. Yun ang pagkakaiba. At kapag kami boto ka ng Diyos, hayaan mo na yung ibang boto. So sabi rito, we are the elect of God. Biro mo yun, Hindi mo na kailangan sasabihin na, huy, boto mo ko ha. Or, hindi sasabihin ng tao, wag mong iboboto si Sister Ria ha. Hindi sasabihin yun. Kasi, ang elect of God, pag sinabi mo, ang reason ng Diyos kung bakit kanya inelect ay pag-ibig. Kaya, salbahe ka, pasaway ka, wala doon, hindi doon tumitingin ng Diyos kung ba't kanya binoto. Binoto ka ng Diyos, inelect ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Yun lang, tapos yun lang yun. Ang nag-motivate sa Diyos kung bakit ka elected of God is His love for you. Napakagandang nun. Napakagandang dahilan, kung bakit ka elect of God. And those who are elect of God, they are holy and beloved of God. Ang ganda, mga kapatid? Minahal ka niya, kumbaga, sa madaling maintindihan lang binoto ka ng Diyos kasi gusto ka niyang pabanalin. Gusto ka niyang pabanalin at binoto ka niya dahil mahal ka niya. Beloved of God. And ito po, and this ought to be so of all men. When you say ought to be so of all men, when you say ought, it indicates duty or correctness. So, sa pagkaka-elect ng Diyos sa iyo, huwag mong sasabihin nagkamali ang Diyos. Hindi siya pwedeng magkamali.
Sabi niya, baka mali si Lord, minahal ako. Oo, ikaw. Kaya nga, di ba maraming nagsasabi sa atin, ba't mahal mo nga ba ako, Lord? Ang kulit-kulit ko nga Ba't nga ba mahal mo ko? So, pag sinabi mong may correctness indicates duty or correctness. Hindi nagkamali ang Diyos nung inelect tayo, mga kapatid. Kasi alam mo, when you say ought, sa dictionary, ano lang ito duty and correctness when criticizing someone. Pero kay Lord, hindi criticizing Kapag tinignan ka lang niya, tama, ikaw nga, mahal kita. Lord, ganito ko, hindi. Basta mahal kita. Wala nang ibang reason. Now, those who are the elect of God are holy and beloved. Nararapat lamang po na dahil ang Diyos, ganong klaseng pag-ibig ang ibinigay sa atin, nararapat lang naman po, mga kapatid, na tayo ay maging kung ano ang gusto niyang maging ikaw. Kasi sabi mo nga, ang kulit mo, di ba? Sabi mo nga, pasaway ka, di ba? Pero minahal ka pa niya. So nararapat lamang na maging ka dahil sa pag-ibig na yun na pinamalas ng Diyos sa'yo, nararapat lamang na maging ka kung ano yung gusto niyang maging ikaw. Parang si Lord parang si no? Mahal kita maging sino ka man. Oo. Now, believers have been elected first to be holy. Dito na tayo nagkakatalo. Sabi nung iba, sana hindi mo na lang ako minahal, Lord. Kasi nahihirapan. Pero alam niyo po ba kung maiintindihan lamang natin na ang pagkakatawag sa atin ng Diyos ay dahil mahal ka niya at gusto kanyang maging banal, makikita mo na ito'y para sa ikabubuti mo, kaya niya gustong maging ganun ka. Lahat ba tayo pag ikabubuti natin, sinusunod natin? Minsan hindi rin. Pero you ought to. Yun ang sinasabing you ought to obey. Halimbawa, mataas ang kolesterol mo. Bawal na sa'yo yung mga mamantika. You ought to stop eating baboy or anything na merong animal fats. You ought to. Diba? Kaya lang yung iba, they opt to not to do that. Hindi ba? So mga kapatid, ang holy dito ay hagios. Alam na alam natin. Meaning, separated or set apart. Sa pag-ibig ng Diyos sa atin, may plano siyang maganda sa'yo. Sa sobrang pag-ibig niya sa'yo, ililid ka niya doon sa plano na yon. Kasi gusto kanyang maging banal. Ise-separate ka niya. Hindi ka niya pa pwedeng magtrabaho ang Diyos sa'yo na nasa kalagitnaan ka ng mga gano'n. Hindi Kailangan kang ihiwalay. Kailangan kang i-isolate. Ang isang batch of kamatis na may bulok, pag hindi mo hiniwalay yung magaganda pa na kamatis, mahahawa. So, parang yung analogy ay ganon kung bakit ka kailangan pabanalin ng Diyos kasi ise-separate ka niya for His use. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos hanggat suot-suot mo yung yung dating kasuotan mo. Lumang kasuotan, hindi ka niya po pwedeng magamit. Kailangan, uhubarin mo muna yon tapos isusuot mo yung bago. So, ang lahat po, ang believers po, were called out of this world by God away from the old life na ino-offer po ng mundo. Kailangan kanyang ilayo doon kasi iba ang ino-offer ng mundo. So ilalayo ka po niya doon. Kasi yung buhay na yan ay merong tiyak na kamatayan na kahahantungan. Hindi gusto ng Diyos na mamatay ka. Ang gusto ng Diyos, mabuhay ka. Kaya kailangan kanyang i-separate. Kailangan kanyang alisin doon. Plus, yung buhay na yon, kaya aalisin ka ng Diyos, i-separate ka niya, yung buhay na yon yung buhay na kaaway mo ang Diyos. Buhay na hindi sumusunod sa Diyos. Buhay na kine-curse ang Diyos. So, hindi ka po pwedeng maging holy pag nandoon ka pa rin sa old life na yon. So, kailangan kang ihiwalay. Diba? Yung ating sanctification na lesson,
Kailangan ihiwalay ka ng Diyos. Pangalawa, sabi, believers have been elected to be dearly loved by God. Kaya nga, beloved of God, dearly loved of God. So, pagka sinabi mong mahal ka ng Diyos, ang gusto niya, wala na yung enmity between you. Pag sinabi mong enmity, deep-seated na galit. Sabi, hindi naman ako nagagalit kay Lord Nung wala pa ako sa Kanya, akala mo lang yun, hindi. Di ba sabi natin nung nakaraan, every time na may ginagawa ka na mga bagay na wala sa spirito at puro laman, you are again crucifying God. Dinideny mo ang ginawa ng Diyos sa'yo. So, akala mo lang, wala kang ginagawa, walang away sa inyo ng Diyos, nung ikaw ay nandun sa lumang buhay mo, pero ang totoo, hindi kayo bati ng Diyos. Kasi, babatiin mo ba? Di ba pag sinabi mo, ito naman, sinabi ko naman sa iyo wag mong gagawin yan Tapos ginawa pa rin, di ba sinasabi mo sa, hindi na tayo bati? Ba't mo sinasabing hindi na tayo bati? Kasi hindi mo gusto yung ginagawa niya. Hindi kayo okay. Kaya sabi mo, hindi tayo bati, hindi tayo okay. So yung buhay natin na gumagawa ng mga bagay na taliwas sa spirito, magkagalit tayo ng Diyos, di lang natin alam. So, hindi obra na nandoon ka pa rin, tapos bati kayo ng Diyos. Sasabihin mo, Lord, bati tayo, pero hindi ka nagpapatawad. Lord, bati tayo, pero hindi ka nagmamahal. Lord, bati tayo pero lahat ng mga binanggit dito, ginagawa mo pa rin. Hindi yun, mga kapatid. So, ang tao na nakatanggap kay Kristo, inaalaw niya ang Diyos to shower him with love. Kasi kapag hindi ka sinyawaran ng Diyos ng ganong pag-ibig, wala ka rin ganong klaseng pag-ibig na maibibigay sa ibang tao. Nakita po ba natin kung papaano yung formula para po tayo ay ma-separate ng Diyos at magamit ka ng todo? Hindi ka na pwedeng gumamit ng ibang formula. Yun talaga yon. Kailangan, hubarin mo yung luma. Tapos, ihiwalay ka niya. Pag hiniwalay ka niya, bibihisan ka ng bago. Isusuot mo yung bago. Tsaka ka pa lamang magiging kung ano ang gusto niyang maging ikaw. Walang ibang way Yun po talaga, mga kapatid. Ngayon, bakit ba tayo sinabihan dito ng Diyos na ang bagong buhay mo ay may bagong kasuotan? Bakit kailangan? Hindi ba po pwedeng, sige, inubad ko na naman wala na naman, hindi na naman ako ganon. Bakit kailangan may isuot pa ako? Wala na naman yung dati. Hindi ba okay na yon? Hindi na ako nagmumura. Hindi na ako nakikipag-away. Hindi na ako, marami kang sasabihin hindi na ako naninigarilyo. Hindi na, ano ngayon ang isinuot mo? Anong ipinalit? Wala Alam niyo ba, mga kapatid, hindi masusustain ang buhay na gano'n. Kasi wala kang covering, wala kang proteksyon. Ibig sabihin, vulnerable ka. So, kaya sinasabi ng Diyos na, isuot nyo itong mga bagay na to. Kasi kapag hindi mo to sinuot, vulnerable ka na magtiyaga ka doon babalik ka sa lumang damit mo Kesa naman sa wala akong damit, isuot ko na yung lumang damit ko. Kaya nag-BBSDU ang maraming tao. Pag meron ka ng bagong damit, sino naman po ang taong nasa tamang katinuan na may bagong damit na, tapos suhubarin yung bagong damit, tapos babalikan yung madumi at saka luma, tapos nangangamoy pa na damit? Diba? Wala namang gagawa nun. Pag may gumawa nun, may tama ka. Di ba? Bakit mo gagawin yon? Ngayon, ba't kailangan? Ang unang-unang dahilan para po hindi mawala sa atin yung credit of holiness ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang righteousness na meron tayo ngayon was only imputed to us. Palaging nababanggit ni Pastor yon. Imputed, ito po ay ipinasa lang sa'yo nang hindi mo pinaghirapan. Ano bang pinakamagandang Tagalog ng imputed? Senior? Credited to you.
Ayun. Kumbaga parang ano yan, parang may nagpasok sa GCash mo. Credited sa account mo, hindi mo alam kung saan. Ganon, mga kapatid. Alam mo ba yung ano, wala ka namang ginawa. Wala kang... o parang ganon, parang yung ating ano, yung ating sasakyan. Nung binili natin yun sa isang kapatid natin, ngayon si Brother Bernie na, nung binili natin yun, may laman pa yung RFID. Naubos na yon. So after mga ilang buwan na yon na nagkakarga tayo, tuwing gagamitin natin siya, kasi nga wala na yon. Bigla-bigla na lang, pagdaan namin na ganun sa toll, may 10,000. Sabi namin, ba't tayo may 10,000? Di man ako nagkarga, sabi kong ganun. Tsaka hindi tayo nagkakarga ng ganun kalaki. Sabi ko, baka naka-auto debit. Hindi pwedeng naka-auto debit kasi ilang buwan na akong nagkakarga eh. Kung nag-auto debit yon, sana noon pa kumakarga na yon. Di sabi namin ganun, wow! Alam niyo yung feeling na yon? Wow! Sabi namin, may laman, ang laki! Sabi ganun. Sabi naman ng mga sakay ko, hindi kasi nagbabalik yata ang Skyway doon sa mga overall, di ba may mga refund daw, mga maling tsa. Ewan ko kung ano yon. Baka nga. Sabi ko, ang laki naman! Naisip ko rin, baka kasi malaking gumamit si na Brother Bernie, kaya siguro malaki yung balik. Okay, sabi namin ganun. Thank you, Lord, sabi namin. Naubos na ngayon yung 10,000. Pag ubos ng 10,000, may pumasok ulit, 5,000 ulit. Sabi ko, grabe naman yan. Another 10 ba yun? Another 10 pala yun. Tapos, sabi namin, parang hindi na yata yan. Sabi namin, parang hindi na yata yan, napagkakamali. Sabing ganun. Or, sabi ko, alam mo, minsan dyan may naglo-load. Pag ine-enter yung account number, pag namali ng isang number doon, mapupunta doon sa, kung sino yung nilagay mong number doon. Sabi ko, hindi naman natin kasalanan yun. Si Lord na yun. Hindi naman natin alam kung sino yung nagkarga na yan. Saan natin nahanapin. Naubos na naman yun. May pumasok na naman, 5,000. Sabi ko, teka, baka si Brother Bernie na yan, kawawa naman. Sabi namin ganun, sasabihin ko na. Sabi ko, Brother Bernie, baka nagkakamali ka ng load. Sabi kong ganun. Kasi may mga pumapasok sa amin. Sabi niya, kaya pala, sabi niya, boss, wala pong laman. Ay, bakit naubos, Saura? Kalalagay ko lang. Sabi daw niya ganun. Kalalagay ko lang, wala na agad. Sabi raw niya, ilang beses ako nagkarga, ganun lagi yung sinasabi ni Saura. Sabi ganun ni Brother Bernie. Sabi ko, paano ngayon yun? Sabi niya, di Merry Christmas na lang. Sabi niya ganun. Sabi ko, thank you, Lord. You're very welcome to make mistake again, ha? Sabi ko sa kanya, okay lang yun sa amin. Kahit magkamali ka, walang problema yun sa amin. Sabi ko sa kanya. Tapos matagal na panahon na yun, hindi na nagkakaroon. Alam niyo ba, nitong bago magpasko, pumasok na naman. Sabi ni Saura, oo nga, sister. Nagkamali na naman si boss. Sabi niya ganun kasi nakalinya daw yung mga sasakyan na ganun sa kanya. So, di ba may mga favorite yan eh. Pagka nag-Gcash ka, may mga favorite yan. Sasama mo doon, pindot ka lang ng pindot. Thank you Lord, napipindot nga yung grandian na nasa sa atin na. So, alam mo yung damdamin na yon na nagkakaroon ng load yung sasakyan mo, pero hindi mo binabayaran. Tapos, wala ka namang ginawa to earn that. Yung hindi ka naman nagbait, di ba? Hindi mo naman binola-bola si Brother Bernie para maglagay doon. Wala kang ginawa, pero na-credit sa'yo. Yun. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon, inutusan po tayo ng Diyos na isuot natin itong lahat ng mga kasuotan na to so as not to lose the credit of holiness ng Diyos na nasa atin, credited to our account. Pwede palang mawala yun. Kasi, kay Brother Bernie, sinabi ko na yung katotohanan na wala na.
sa atin, pag hindi natin sinuot ito, mawawala yung credit na yon. Hindi na siya credited to you. Madedebit. Kasi namumuhay ng labag sa pagkakatawag sa'yo. So, madedebit, mga kapatid, yung righteousness na yun. Kasi hindi mo pinamumuhay, hindi mo pinapahalagahan. Ang mangyayari ngayon, babalik ka na ngayon doon sa yung mga hinubaran mo, susuot mo ulit. Babalik ka na ulit doon sa kung saan ka tinanggal ng Diyos. So, para wag pong mawala yung credited na holiness sa atin, inutusan po tayo ng Diyos na isuot ang lahat ng mga bagay na ito. Plus, tayong mga pinabanal ng Diyos at minahal ng Diyos, meron po tayong mga comforts na privileges, comfort na na-experience ngayon na hindi na-experience ng ibang tao. So para wag mawala yung meron tayong mga privileges na yon, remember, they are just privileges. Hindi ba mga kapatid? Para wag mawala yun sa'yo, kailangan patuloy mong isuot itong mga sinabi ng Diyos na to. Isa pa lang, hindi ko pa nga masyadong na ano yung mercies, hindi ba? So, sabi na, ang hirap naman yan, sister. May requirement po talaga. Di ba nung nakaraan, our new life has demands, has requirements. Hindi po pwedeng, parang sobra ka na, ha? Tama. Hanggat ikaw ay sa mundo, hanggat ikaw ay nasa kumpanyang yon, may enjoy mo ang lahat ng mga privileges doon. As long as naka-uniform ka, dahil ikaw, you belong to that company, lahat ng mga privileges doon, meron kang, nai-enjoy mo siya. So para wag mawala yung mga privileges na yon, patuloy kang naka-uniform. Patuloy kang maging empleyado ng kumpanyang yon para yung uniform mo hindi mawala sa'yo. At habang suot mo yan, tauhan ko to, sabi nung may-ari ng kumpanya. Bigyan mo yan ng service. Tauhan ko pala yan. Empleyado ko pala yan. Ganon din po yun, mga kapatid. So, meron tayong mga privileges na wala ang ibang tao. Kasi, itong mga pangako na ito at itong command din na ito are to be obeyed only by the believers. Kasi ang kausap dito ay believers. Tayong mga tinawag ang kausap dito, mga kapatid. Tayong mga binigyan ng bagong buhay ang kausap dito ng Diyos. So, huwag mong hayaan na ma-debit yung holiness na imputed sa iyo. Yung holiness na naging resulta ng pagsunod mo kay Lord. At huwag ding ma-forfeit ang mga privileges na nare-receive mo ngayon. Ano-ano yung mga privileges na yan? Isang tawag mo lang sa Diyos ngayon. Hindi ka nagdadalawang salita. Binibigay agad sa iyo. Minsan nga hindi mo na hinihingi Binibigay pa rin. Di ba parang, sobra naman to? Kahapon nga alam nyo, parang napapataas yung kamay ko ng kinanta ni The Goodness of God, kinanta ni Nicole. Every time na maririnig ko yun, nakikita ko yung kaliitan ko, tapos namamagnify sa buhay ko yung kalakihan ng Diyos. Kasi biro mo, sabi nga, "And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I have lived in the goodness of God." So, nabubuhay lang ako dahil sa kabutihan ng Diyos. Nabubuhay lang lahat tayo dahil sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid. So, yung mga privileges natin, huwag mawala sa atin. Huwag mawala. Now, sabi rito, ano-ano naman to? Let us observe what we must put on
para wag ma-debit sa'yo yung holiness na binigay ng Diyos sa'yo at para wag ma-forfeit ang lahat ng mga privileges na meron ang lahat ng mga hiniwalay ng Diyos, inelect ng Diyos, narito isa-isahin natin. Ang unang-una, compassion. Yun nga yung kanina, bowels of mercy. Ito yung pinaka-tenderest, kung merong word na tenderest. Meron bang tenderest? Ano ba ang pinaka ng tender? Most tender? Walang word na tenderest? Gagawa ako ng word, the tenderest mercy. Ibig sabihin, kaya nga bowels, kaibuturan, mga kapatid. Alam nyo, lahat ng mga meron? Meron palang word na tenderest. So, pag tenderest, pag dinagyan mo kasi ng EST, pinaka na yun. The most, superlative, mercies. Alam nyo, lahat ng mga nakatanggap ng awa sa Diyos, kailangan maging maawain din tayo. Totoo mga kapatid. Sabi sa Luke 6:36, be merciful as your Father is merciful. Ang mercy po dito na ginamit is the Greek word oiktirmo. Oiktirmo. It means compassion, pity, and tender-heartedness. Sobra-sobra pong awa na lamang ang ibinigay ng Diyos. Ano ang isipin nyo na po, ang sobrang ginawa nyo kay Lord. Tapos, hindi ka pinatulan ng Diyos doon. Ano yun, mga kapatid? Ano yung ginawa mong kasalanan na over-over, pero wala ka man lang narinig sa Diyos na hindi na kita bate. Walang sumbat. May kantang ganun, no? Kahit na yun. Kantahin nga natin yan. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Mr. Ariel, kantahin mo nga yung kahit na. Mataas ang kahit na. Ako'y laging nagbabago. Kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo, mahal mo nga ako. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo, mahal mo nga ako. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid. So, di ba, hindi ka nakarinig ng sumbat. Ba't di natin kaya magawa yun, no? Ngayon, naggagawad naman tayo ng mercy eh. Pero, susumbatan muna natin. Di ba? Oh, ikaw kasi, ang kulit mo kasi. Sa susunod huwag mo nang gagawin yan Ganun talaga tayo, bago tayo maggawad ng mercy. Minsan, may ilusyon tayo na mabait tayo eh.
Ilusyon lang, mga ilusyonado at ilusyonada lang talaga tayo. May ilusyon lang po tayo na mabait tayo. Kaya minsan, kapag merong kang gagawaran ng awa, hindi mo magawaran. Kasi nga ang ilusyon mo, mabait ka eh. Di ba, minsan nga kapag nagbibigay ka, sa kapatid ko nga, kay JJ, yung bunso, di ko naman din natitiis yun, pero katakot-takot na sumbat muna. Ayaw mo kasing umayos, ayaw mo kasing ayan na nga. Naawa pa rin naman ako, naawa pa naman. May mercy pa rin. Pero parang hindi siya tender mercies. Pag sinabi mong tender also, is marubdob na, di ba parang tender love? Di ba? Tender love and care. Ha? Hotdog lang yun, tender, juicy, tasty. Oo. Tender mercies, oo, no? Parang may sumbat. Pero sabi nung kinanta natin, so ang isang tao na tinatanggap niya na ako'y makasalanan, kundi lang sa awa at grasya ng Diyos, wala ako dito, pwede rin siyang maggawad ng ganun sa ibang tao. So ang nakatanggap ng sobra-sobrang awa sa Diyos, makakapaggawad din ng awa sa kapwa niya. At alam niyo ba mga kapatid, ang taong may bagong buhay kay Kristo can never overlook yung mga pangangailangan ng ibang tao. Supposed to be po, ang Diyos, hindi niya ino-overlook pati yung maliit na pangangailangan natin. Di pa sinasabi natin minsan, Lord, pati ba naman to? Pinapadalan mo pa ako, parang kaya ko na to. So, ang isang taong may bagong buhay, hindi ka po pwedeng mag-overlook din. When you say overlook, parang nakita mo na, tapos inalis mo pa yung tingin mo doon. So, pag meron kang taong nakikita na nangangailangan at kailangan ng awa, wag mong ibaling ang banal mong mukha, ako'y kahabagan at patawarin. Bawat pala salita natin may kantang mami, no? So, yung tao na yun na nangangailangan ng mercy, ganun ang awitin. Wag mong ibaling ang banal mong mukha, ako'y kahabagan at patawarin. Yun mga kapatid, alam niyo pag kinausap kayo ni Lord ng do not overlook. Pag sinabi ng Diyos na patawarin mo at kaawaan mo, do it. Do not overlook. Kasi alam mo, ikaw hindi mapapalagay. Ikaw din ang hindi ka magiging masaya. So, yung bagong buhay natin can never overlook the needs of others. Pangalawa, kindness towards, alam nyo dito nga our friends and those who love us nakalagay. Pero itong kindness na to, mga kapatid, extended to maski doon sa mga hindi nagmamahal sa'yo. Kasi ang kindness na sinasabi po rito is a courteous disposition. Tinignan ko kung anong ibig sabihin ng courteous disposition. Ang ibig sabihin po niya is polite and respectful dealings. It is a courteous disposition. Polite and respectful dealings. Kadalasan mali tayo sa ganito. Yung dealings, yung pagdideal sa tao, kahit may kasalanan, kailangan may courteousness. Oo. A courteous disposition. Respectful dealings pa rin, mga kapatid. Because we are the elect of God. Yun ang pagkakaiba. Kung wala ka kay Lord, di sige. Kung gusto mong maging magalit ka doon sa wala ka kay Lord Pero sa mga na kay Lord, this is required of us. Nire-require to ng Diyos sa atin. Oo. Minsan na-out of line tayo talaga, mga kapatid. Saan ko
Kunin. Nawawala nga tayo out of line. Ah, nawawala tayo talaga na out of line talaga tayo mga kapatid in dealings doon sa maski yung mga taong maski yung mga taong may mga ginawa, kailangan respectful mga kapatid, respectful and polite because nga we are the elect of God. Required yun sa buhay na meron po tayo ngayon. Nung wala ka kay Lord, wala namang pumapansin sa iyo di ba? Kahit na magaspang ka, kahit na paano yung dealings mo sa iba, wala namang pumapansin kasi nung time na yon, lahat naman ng mga tao sa paligid mo gumagawa nun. Pero kapag ikaw ay elect of God na, elected by God na, may requirements na, maski naman alam ba sa politika, pag elected ka, maraming nang bawal sa'yo. 'Di ba? Pagka nasa gobyerno ka, hindi ka pwedeng nakikita sa mga ganitong lugar. 'Di ba? Kapag ka elected ka, pag official ka, hindi ka po pwedeng ganito. For official use only. Merong mga ganun na. Kasi nga elected of God na tayo. Ngayon gusto niyo pa ba na elected of God? Oo. Sunod, humbleness of mind. Alam niyo ba yung humbleness of mind na to has something to do with the submission to those above you and condescension. Ano bang ibig sabihin ng condescension to those below you? So, anong ibig sabihin? Ito pong humble submission na to ay may kinalaman sa pakikitungo mo dun sa mga tao na above sa'yo. Kung papaano mo sila sundin, kung papaano mo sila respetuhin, kung papaano mo sila itrato. At condescension to those who are below you. Papaano ka bumaba dun sa mga tao naman na under you. Yun ang humbleness of mind na required of us dito. Papaano ka ba makitungo? Yun. Paano ka makitungo? Doon sa mga mataas sa'yo, lalong-lalo na doon sa mga mababa sa'yo. Alam niyo mga kapatid, sa araw-araw nating lesson dito, napakarami pong itinuturo ng Diyos sa atin. Kung yan lamang po ay ating aakuin, huwag mo siyang ibabato. Akuin mo. Huwag mo siyang ibato. Kasi pag ibinato mo sa iba yon, wala kang problema eh. Pero pag inako mo, isa-isa mong makikita yung problema mo. So, there must not be only a humble demeanor or manner or behavior, but a humble mind. Kasi ang manners mo, ang demeanor pala is manners, behavior. Ang behavior mo susunod sa isip mo. Kaya kailangan magkaroon ka munang humility sa mind para yung manners mo at behavior mo sumunod dun sa mind mo. Matthew 11:29. Sabi, "Learn of me, for I am meek and lowly in heart." Meron tayong batayan. Alam nyo, mahirap lamang sundin ang isang pinag-uutos kung wala kang batayan, kung walang naunang nagbigay ng example. Pero it makes it easier for us na sumunod sa isang bagay na may nagpakita na sa atin. Meron na tayong pattern, meron na tayong susundin, may babasahin ka na. Plus pa yung fact na ay pwede pala. Kasi meron ka ng susundin, may gumawa na before you. Ang pinaka nagbigay sa atin ng example na pwede nating sundin, ang Diyos. Kaya mas na madali sa atin ngayon, hindi na mahirap. Number 4, meekness towards those who have provoked us. Naku. Or have been in any way injurious to us.
kailangan po, mga kapatid, mawala tayo kasi dinadala tayo nung ating resentments doon sa mga taong gumawa sa atin, nung mga nagpo-provoke sa atin, dinadala tayo nung inis natin at galit natin doon sa ginawa sa atin, dinadala tayo nito sa kinalalagyan na hindi maganda. Hindi ba, mga kapatid? Dinadala ka sa lugar na nagiging vulnerable ka na naman sa attack ng kaaway. At yun ang ayaw ng Diyos sa atin. So, kahit na sinabi mo pa na siya ang may kasalanan at grabe yung ginawa sa inyo, inutusan ka pa rin ng Diyos na maging meek ka dun sa mga nagpo-provoke sa'yo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kayo ba ay merong inis person sa buhay? Yun bang, pag ito ang nanukso sa'yo, parang ano ka agad, parang hindi ka pa binubunot, kumikintab ka na. Ganon, meron ba kayong taong ganon? Na pagka yung nakita mo pa lang, wala pa siyang ginagawa. Wala pa siyang ginagawa. Pero parang yun yung mga taong nagpo-provoke sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng provoke. Na para bang ito lagi ang nag-uudyok sa akin. Ito yung taong nagtutulak lagi sa akin para mainis na naman ako, maganto na naman ako. Alam nyo ba, yun yung sinasabi rito. Even dun sa mga tao na ganon, we have to be meek. Alam nyo ba kung ba't sinasabihan tayo ng Diyos? Hindi naman para dun sa tao na yun eh. Kasi yung tao na yun, mananagot yun sa ginagawa niya sa'yo. Sinasabihan ka ng Diyos na maging mababa ka pa rin kahit na dun sa taong nagpo-provoke sa'yo para yung galit mo sa Kanya o inis mo sa Kanya dahil iniinis ka niya talaga, hindi ka nito mabulid o madala sa kinalalagyan na hindi rin maganda. Kasi ikaw din ang talo eh. Huwag mo siyang hayaan. Huwag mo siyang hayaan. Yun ang sinasabi ritong meekness. And long-suffering towards those who continue to provoke us. Naku, itong long-suffering na to mga kapatid, ano? Marami sa atin, kaya nating i-bear yung mga short provocation. Di ba? Para bang, ikaw naman, pabayaan mo na yun, minsan lang naman ginawa sa'yo yun. Napapas mo yun. Di ba? Pero itong taon na paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Naku, mga kapatid, tayo talaga ang talo dyan. So, sabi rito, yung long-suffering na to, ito yung kaya mong i-bear, yung mga paulit-ulit na ginagawa sa yung provocation. Tapos, may kinalaman din po ito sa long discipline ng Diyos sa'yo. Dalawa kasi yan. Meron sa yung mga nagpo-provoke na mga tao na ang tagal na panahon na ginaganon ka. Tapos, meron din tayong mga, binabata mo yon. Meron din tayong mga binabata na discipline ng Diyos sa buhay natin na minsan napakatagal. Di ba, Lord? Di ba sinasabi natin minsan, Lord, hindi mo ba ako napapatawad? Di ba? Merong mga discipline din na gano'n ng Diyos sa atin. Nararamdaman natin yon kasi makikita mo rin po doon na hindi kasi pwedeng hindi magdisiplina. Hindi pwedeng hindi. Wag po nating pagkamalian yung ating mga pinag-aaralan dito. Wag natin siyang i-equate doon sa discipline na ginagawa ng Diyos sa atin. Diba? Kasi sabi, big pala endure pala long suffering humble pala mercies pala Huwag mo yung i-equate doon sa discipline ng Diyos. Kasi meron po tayong mga ginagawa sa buhay natin na kailangan tayong disiplinahin. Otherwise, mapapasama tayo. So, merong mga discipline ng Diyos sa atin na minsan, it takes a long time. At hindi mo pwedeng questionin yun kay Lord. Kasi only God can see our hearts and our minds. Sa mga tao, pwede tayong husgahan. Or, sa mga tao, pwede ka rin magpakita na ikaw ay
repentant na, but hindi ka pwedeng magsinungaling kay Lord. So, wag natin i-equate to. May mga disiplinang ginagawa ng Diyos sa atin, yun ay kasama rin dito sa long suffering na to na kailangan mong batahin. Kailangan mong i-bear yun. Dahil kapag ka sumuko ka doon sa disiplina ng Diyos sa'yo, hindi ka matututo. Hindi mo matututunan. At pag wala kang natutunan, you can never be what God wants you to be. Hindi ka natuto eh. The same thing with sa mga anak natin, di ba? Gaano kasakit sa mga nanay at mga tatay ang paluin ng anak? Di ba minsan, pinapalo nung tatay ang umiiyak yung nanay? Hindi ba? Ang tatay rin naman, akala nyo ba yung mga tatay hindi nasasaktan pag pinapalo nila yung mga anak nila? Nasasaktan yun, galing sa kanila yun eh. Pero kailangan din nilang i-bear yun para sa pagmamahal nila sa anak kasi ayaw nilang mapariwara. Kasama po yun, mga kapatid, sa long suffering that we have to bear. So, ang sabi rin dito, this is a shout out ito sa lahat sa atin. Itong mutual forbearance na tinatawag. Bakit siya naging mutual forbearance, mga kapatid? Nakakalimutan po natin na marami rin tungkol sa atin na hindi kaibig-ibig. Nakakalimutan natin yun. Nakakalimutan natin na something in us ay nakaka-turn off sa ibang tao. Kung ikaw nata-turn off ka sa ibang tao, huwag mong kalimutan na may mga taong nata-turn off din sa'yo. And it applies to everyone. Wala po ritong maski kay pastor, maski kanino, nag-a-apply to sa lahat sa atin. May mga tao na kahit na hindi mo directly ka-deal, nata-turn off sa'yo. Lahat tayo meron nun. Bawat isa sa atin. Kaya mutual forbearance ang sinabi rito, mga kapatid. Meron tayong mga weaknesses, bawat isa sa atin. Meron tayong mga unattractive behavior. Ito yung mga hindi kaibig-ibig sa atin. May mga wrong behavior din tayo. Meron din tayong namimistreat. Akala mo lang wala kang namamaltrato. Pero sa buhay mo meron. Minsan nga hindi mo alam di ba? Pero yun ang dating sa kanya. Namaltrato mo din siya. Meron ka ring mga failures. May mga bad habit tayong lahat. At meron tayong kainis-inis na behavior. Irritating behavior. Lahat tayo niyan meron, mga kapatid. Mas marami nga lang yung iba. Tama naman si Minister Ali doon. Lahat tayo meron yan. Mas marami nga lang yung iba. Parang ito yata yung na meron tayo na ayaw natin na mas marami tayo kaysa sa iba, no? Kasi minsan, ay gusto ko yan. May sa mga material na bagay gusto natin mas marami tayo kaysa sa iba. Pero parang ito yata yung mga bagay na sana mas konti ako kaysa dun sa kanya. Hindi ba? So, lahat po tayo ay may ganyan. So we have to bear one another. Pagpasensyahan natin ang bawat isa. Oo. Kasi yung nagawa sa'yo nung taong kinaiinisan mo, darating ang araw, baka magawa mo rin yun sa iba. At gugustuhin mo rin na patawarin ka rin nila at maging mabait din sila sa'yo. Diba? What you sow, you reap. So maraming kinakausap sa atin dito, mga kapatid, sa lahat ng ito. Napakabigat, no, pagka tinignan mo. Pero alam ninyo, mga kapatid, kailangan lang naman po nating mabuhay sa espiritu eh. Hindi ka na magbabantay. Yun lang. Sabi nung iba kasi, ang hirap naman yan. Kailangan lang nating mabuhay sa espiritu at hindi mo babantayan, may weakness na ako may ganun. Walang ganun. It will automatically lalabas sa'yo yun. Kasi it is the Spirit in you that is producing all of this. It is Christ in you that is producing all of this. So, kapag ka nag-focus tayo na dapat nasa presence ako lagi ng Diyos, hindi mo isa-isa yung babantayan to.
Magugulat ka na lang, ay, hindi ko pala nagagawa yun. Ay, nagiging ganito pala ako. Why? It is the working of the Holy Spirit that is in you. The working of Christ that is in you. Kung tayo lang to, hindi natin pipiliin maging ganito, mga kapatid. Kasi nga, malupit tayo eh. Malupit tayo sa iba, pero napakabait natin sa sarili natin. Ang lupit-lupit natin sa ibang tao, pero sa iba, hindi. Kaya sinabihan po tayo, mga kapatid, sa Ephesians 4:1 and 2, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Live a life worthy of this new life na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi niya sa verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. At ang pinakahuli dyan, a readiness to forgive injuries. Na ano na natin to nung mga nakaraan, mga kapatid, na kailangang magpatawad po tayo. Kasi tayo po ay nasa corrupt world, mga kapatid. Nabubuhay pa kasi tayo sa mundo. Sa mundo, napakaraming corruption sa puso. Maraming mga okasyon na may mga indifferences sa bawat isa. May mga mag-aaway-away. Eto, quarrels will happen even among the elect of God. Nangyayari rin yan sa atin, di ba? Who are holy and beloved. Nangyayari pa rin yun. Kay Paul nga at saka kay Barnabas nangyari rin yun. Kaya nga naghiwalay sila Kasi gusto ni Barnabas isama si Mark. Sabi ni Paul, hindi pwedeng isama yan. Kasi iniwan na tayo niyan. Hindi sila nagkasundo doon. Naghiwalay din sila. Hindi ba? Naghiwalay din sila. So, even to the elect, nangyayari rin yung mga quarrels. Tayo nga, meron ding mga ganyan Tapos, kay Paul and Peter. Hindi ba? Kasi si Peter, nakikikain doon sa mga unbelievers. Hindi ba? Tapos, nung dumami na yung mga tao, lumayo na siya doon sa mga unbelievers. Nagalit si Paul. Sabi niya, parang ang duwag mo Dapat pagdating sa sa salita ng Diyos, di ka dapat duwag. Parang si Paul ganun Oo. So, even to the elect of God, nangyayari yun. Nag-aaway-away tayo. Nagkakaiwalay, nag-aaway-away. But, mga kapatid, hindi may iwasan yan. But, with the new life that we have, it is required, it is our duty as believers to forgive one another. Ngayon, do not bear grudge. Oo, yan. Minsan, may mga disagreement, pero lagi kong naririnig kay Pastor, nagdi-disagree tayo pero hindi tayo nag-aaway. Hindi lang tayo nag-agree. Baka ibang pananaw mo dito. Pero hindi ibig sabihin nun, magkaaway na tayo. So, forgive, mga kapatid. Ang consideration natin, di ba, kailangan ko siya patawarin. The consideration that we have to look at, kung ikaw ay kailangan magpatawad, is pinatawad ka rin ng Diyos. Yun, ang kailangan nating konsiderasyon. Kasi di ba, ba't kailangan ko siyang patawarin? O yun na lang, ang konsiderasyon na tignan mo. Pinatawad ka rin ng Diyos, kaya kailangan magpatawad ka. And lastly, sabi niya, clothe ourselves with love. Above all things, sabi niya, put on love. Kasi, para yung mga tingting, yung mga binanggit natin, parang mga tingting yan. Pero, para yan ay bungkos, lahat yan ay manatili sa'yo, kailangan mong itali. Kailangan mong bungkusin para walang maghiwalay. And together, mas marami kang ma-accomplish. At ang pinakatali lahat ng mga yon, nagbabind sa lahat ng yon, is love. Kasi, pag tinignan ninyo, hindi ka pwedeng mag-forgive kung wala kang love. Hindi ka pwedeng maging humble kung wala kang love.
Hindi ka pwedeng maging merciful kung wala kang pag-ibig. So pag tinignan mo lahat yon, magagawa mo bawat isa doon dahil sa pag-ibig. Ito nga yung tinatawag nilang the mark of our dignity and distinction as Christians, as believers. Ito yung alam niyo ba yung salitang livery? Livery. Hindi siya livery marine, tinignan ko to. Ang livery pala, ito yung mga naka-embroidered sa mga uniforme para maging distinct na mark siya ng, halimbawa, naka-uniform ka ng comfy. Diba? Parang logo mo, pag nakita mo yon, parang, ay, taga-comfy yan. So, livery, ito yung distinction mo. Kaya sa mga kumpanya, ang mga empleyado nila, mayroong mga nakatatak sa uniform. Diba? Makapareha man kayo ng kulay ng ibang kumpanya, magkakaiba naman kayo doon sa livery, ang sinasabi, yung seal. Oo, magkakaiba tayo doon, mga kapatid. Now, love is the mark of our dignity and distinction. Malalaman mo kapag ang tao ay Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Dahil ang tunay na nagmamahal ay yun lamang nakakilala ng tunay kay Kristo. Amen. Yan. Thank you, Lord. Okay. Sa mga darating na araw, ipagpapatuloy po natin yan. Mabigat, mga kapatid, pero napaka-enlightening. Napaka-enlightening. Siguro kaya nga ito yung napunta din ulit ako dito kasi habang nag-aaral ako, ang daming kinokorek sa akin ng Diyos at ang daming realization. Ang dami mong realization talaga. Pinag-aaral, ang daming realization. Ay, kulang pala ako dito. Ay, oo nga. Mapapaganon ka pag nag-aaral ka. Ngayon, kung nag-aaral ka, oo nga, si Arnold, ito yun Ganito yan, si Minister Ali, ito yan, ito siya. Naku, si Terry, laging nang iinis sa akin to Ganon. Kapag ka ganon, every time na mag-aaral tayo, ganon ang nangyayari, mababago sila yung nakikinig sa'yo, pero ikaw, hindi. It will be useful for them, but not sa'yo. Tapos sabi ngayon nung mga tinuturuan mo, paakyat sila sa langit, sabi sa'yo, salamat tinuruan mo kami Ba, diyan ka lang. Thank you. Oo. Kaya pag kinausap tayo ng Diyos, mga kapatid, wag patigasin ng puso. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Bati tayo ngayon sa mga may birthday. Kakain ba tayo? Biglang tumawa no? Happy birthday kay Sister Lisa Pangilinan! Oh, isang bagsak. Ayun, binagsakan na agad. Happy birthday kay Sister Lisa P. Wag na natin tanungin, pang ilang birthday niya to. Ay, birthday mo ngayon, di ba? Okay. Sa January ka pa pala pwedeng gumamit ng mo. Okay, happy birthday din po kay Sister Flordeliza Dava. Sister Mitos, magtibay, aba. Happy birthday, Sister Mitos. Belated happy anniversary kay JJ at kay Tin. Kapatid, happy anniversary. Ang pinakamamahal kong kapatid. Belated happy birthday kay Brother John Ilagan and Brother Rafael Sotomango. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po and happy anniversary. Again po, announcement, CSM, ang kanilang post-Valentine Fellowship, quarterly fellowship na rin po ito ng ating mga anak, mga kapatid ha. Feb 25 po yan, 2 p.m. onwards at Cramsis, Makati. Ang dress code po ay smart casual. Ang color theme nila is red, pink, and white. At ang love offering is 250 per head para po sa food. Yan. Papuntahin niyo po inyong mga anak, mga kapatid. At tayo po'y magpapaalam na with our repeat new song of the week, Give Glory to the Lord, composed by Sister Sally and Brother S.J. Garcia. Sino kaya ang aawit naman this time? God bless you, mga kapatid! Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.